Yo guys, mayroon na naman daw pong panibagong lulusubin ngayon ng bansang Amerika. Naku, anong bansa na naman kaya ito? Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating channel. Pandaigdigang balita po tayo ngayon. Ang Amerika daw po mga sangkay ay may lulusubin na naman. Why? Tumataas yung oil. Nagkakaproblema ngayon yung mga ekonomiya ng mga bansa. Pero bakit parang puro digmaan, mga sangkay? Pag-usapan mo natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na nga mga sangkay ang problema ngayon. Sabi dito kasi sa balita, Trump gustong tapusin ang gulo sa Iran, pahiwatig na isusunod ang Cuba. May panibago na naman pong target. So, ibig sabihin, tatapusin po nila ngayon yung digmaan sa Iran ng ganun kabilis. Mga sangkay. Hindi pa man humuhupa ang gulo sa gitnang silangan, nagpahiwatig na si US President Donald Trump sa kanyang bagong target. Pero tatapusin daw muna ng Amerika ang gulo sa Iran. Ng Frontline News Abroad sa report ni Reniel Pawit. Sa pool sa video ang pagsabog ng drone malapit sa isang paaralan sa Azerbaijan. Grabe, oh. Rinig pa ang sigawan ng mga residente. Sa isa pang video, kita rin ang isa pang drone na bumagsak malapit sa International Airport. Base sa ulat, 4 ang nasaktan sa magkakahiwalay na drone attacks. Ayon sa Azerbaijan officials, mula ito sa Iran. Kaya nagbanta silang gaganti. Naku po, ayan na naman tayo. Gaganti sila. Yung lumalabak itong digmaan mga sangkay, no? Alam niyo kapag nagkaroon ng regional war sa Middle East, siyempre pag sinabing regional, ano yan? Parang yung pandemic, di ba? Nangyayari epidemic muna. Yung mga kakalapit lang muna na lugar. Pero pag naging pandemic na, buong mundo na yan. So, ganun mangyayari. Dito, pag nagkaroon ng regional war, mas malaki ang potential niya na sumabog sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Kasi may mga alliance na po dyan, mga sangkay na magaganap eh. Pero itinanggi ng Iran na inaatake nila ang Azerbaijan dahil hindi raw ito kasama sa kanilang mga target. Pero sa kabila niyan, marami na ang nagsilikas sa border ng Azerbaijan at Iran sa takot na madamay. Naku, mukhang sasali pa yung Azerbaijan pala, pambihira. Ito, sa Bahrain naman. Sa Bahrain naman, nasunog ang oil refinery roon dahil rin sa Iranian missile. Ayan na naman. Galing na naman po sa Iran. Tinarget din ng Iran ang Israel Embassy roon pero nasanggay ito. Lumiyab din ang Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait. Sa Kuwait naman to, mga sangkay. Binundir Kita nyo yung lawak ng digmaan na to? Ganyan po kalala. yan ng Iran dahil ginagamit itong base militar ng Amerika. Halos magdamag umalingaw-ngaw ang mga sirena roon. Hudyat na sinasangga ang mga missile na pumapasok sa bansa. Sa West Bank naman, nagmistulang mga bulalakaw ang mga namataang missile. Grabe, tingnan nyo mga sangkay, oh. Imagine niyo kung pupunta sa Pilipinas, ano kaya yung ano natin, ano kaya yung panangga natin? Siguro yung mga aswang. Sila yung interceptor. Pag papalapit na yung missile, gaganon yung mga aswang. Well, mga sangkay, wala eh. Ano tayo eh, late tayo sa pagmo-modernize ng ating kagamitang pandigma. Papunta yan sa Israel na target ng Iran. Pero kita rin sa video kung paano ito tirahin pabalik ng Israel. Pero ang mga nakalusot, tumama sa ilang bahay sa Tel Aviv. Naglabas naman ng panibagong video ang Amerika sa ginawa nilang pambobomba sa Iranian drone carrier. Una na rin nilang ipinakita ang pagpapalubog sa Iranian warship na nasa baybayin ng Sri Lanka. Higit 80 ang nasawi riyan. Grabe, tingnan yung mga sangkay, oh. Pumalo na sa 1,230
ang mga pumanaw dahil po sa malaking problemang to. Tumulong ang Sri Lankan government sa pag-recover ng mga nasawi. Ayon sa Israeli Army, 60% ng Iranian missile launcher ang nasira na sa operasyon. Sa kabila niyan, patuloy nilang binobomba ang Iran. Gayon din ang Lebanon kung nasaan ang militanteng grupong Hezbollah. Ito, Lebanon naman, pambira. Magbibigay naman ng tulong ang France sa Lebanese Armed Forces ng armored transport vehicles para sa humanitarian aid. Samantalang tumulong naman ang ilang European countries sa pagsangga ng mga Iranian drone. Kabilang na riyan ang United Kingdom, France at Greece. Sa huling tala, umabot na sa higit 1,000 ang nasawi. Grabe, oh. 1,230 na ang both sides siguro ito mga sangkay. Merong ang Filipino-American soldier ng US ang pumanaw mga sangkay. Nito lang. Sa lumalawak na bakbakan ng US, Israel at Iran. Si US President Donald Trump naman na isa sa pangunahing nag-utos ng pag-atake sa Iran, iginiit na dapat may papel siya sa pagpili ng susunod na leader ng Iran. Sinabi ni Trump sa isang phone interview sa Reuters. Idiniin niya na hindi siya pabor na maging leader ang anak ng nasawing Iranian Supreme Leader. Sa isang interview, sinabi pa ni Trump na gusto na niyang matapos ang sigalot sa Iran dahil meron na siyang sunod na target na bansa. But what's Ayan na. May susunod ng target na bansa si Trump. happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first. Una ng inatake Ang bihira. Susunod na ulit yung Cuba pala. ng Amerika ang Venezuela bago ang Iran dahil umano sa drug cartel doon. Nagbabalita mula sa frontline. So ayan mga sangkay, no? Lumalawak itong digmaan. Masakit sa puso na makita po itong tumataas na numero ng mga pumapanaw dahil po sa war na ito mga sangkay. So, ang pangunahing problema ngayon ng ating mundo, gera. Number 1 po yan. Pangalawa, yung climate change. Nung hindi pa po pumuputok yung digmaan ng Russia at Ukraine, ang number 1 po climate change. Ngayon, napalitan na po. Ang numero 1 na po ay yung digmaan mga sangkay. So, ito yung realidad, pero ayun na nga po mga sangkay, nakasulat po ang lahat ng ito sa Biblia. At ngayon para po tayong nanonood mga sangkay, pagka, halimbawa, binuklat mo yung Biblia mo, ito kasi lagi tayo may Biblia. Pag binuklat mo yung Biblia mo, at binasa mo yung mga ano ang mangyayari, doon mo makikita na, ano to? Bago pa maganap, nakasulat na dito sa Biblia. So, ganyan po siya mga sangkay. Wala pa, hindi pa nangyayari, naisulat na sa banal na aklat. Bakit? Lahat po kasi ng nagsulat niyan, kinasihan ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Marami po dyan mga propesiya na nakatala at ngayon sabay-sabay po na nagaganap sa ating mundo. Well, ano po ang inyong opinion? Grabe, no? Tingin nyo ano ang gagawin ni Donald Trump dito sa Cuba? Pabor ba kayo na sila naman ang isunod? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Magaganda po yung topic natin dito. Kaya naman isubscribe nyo po ito. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.